Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Philippine Coast Guard, mas naitaboy pa ang mga barko ng Chinese Coast Guard na umaaligid sa karagatan ng Zambales. Radio challenge ng PCG laban sa mga barko ng China patuloy. National Food Authority agad na maglalabas ng mga stock ng bigas oras na maideklara na ang food security emergency. Bilang ng naitalang krimen sa Metro Manila, bumaba nitong buwan ng Enero ayon sa PNP. Higit 160,000 na mga pasahero sa Metro Manila at karatig probinsya makikinabang sa oras na makumpleto ang Taguig City Integrated Terminal Exchange. At PAGCOR, pinabulaanan ng ulat na muling magbubukas ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Una sa ating mga balita, isang buwan nang nagpapalit-palit ang mga barko ng China Coast Guard sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula Zambales. Muling bumalik dito ang The Monster Ship noong Sabado, pero ayon sa PCG, naitaboy na itong muli ng 120 nautical miles mula sa coastline ng Pilipinas. Dahil na rin ito sa ginagawang pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa upang pigilan ng makalapit pa ang nasabing barko. Gayunman, na Death Act naman ng PCG ang dalawa pang barko ng China Coast Guard ng 34 nautical miles mula lamang sa Pangasinan. Kaagad nag-deploy ng Islander aircraft ang PCG, ngunit hindi sumagot ang mga naturang barko ng China sa mga radio challenge. Ipinadala na rin ang dalawang barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Bagakay para hamunin ang iligal na panatili ng mga barko ng China. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, tiniyak ng PCG ang patuloy na pagprotekta sa maritime interest ng bansa, alinsunod sa international law habang pinananatili ang pagiging profesional upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Patuloy naman ang pagtatala ng pagbaba sa crime rate sa Metro Manila. Sa datos ng PNP, nasa 19.61 ang ibinaba ng index crime o crimes against person and property nitong buwan ng Enero. Nasa 451 ang naitalang incidents sa unang buwan ng 2025 na mas mababa kung ikukumpara sa 561 sa kaparehong buwan noong 2024. Kabilang sa mga may malaking pagbaba ay rape, physical injuries, homicide, murder at theft. Giniit ng NCRPO na ang pagbaba ng crime rate ay replikasyon ng tuloy-tuloy na pagkukumahog ng PNP na gawing ligtas ang publiko. Itinanggi ni PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco ang balitang pagbabalik umano ng industriya ng Pogo sa Pilipinas. Ayon sa PAGCOR, may mga tao lang na nananamantala sa mga investors para makakuha sa malaking halaga ng pera kapalit ng umano'y limited slot para sa Pogo licenses. Binigyang diin naman ni Chairman Tenco ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isara o paalisin ang operasyon ng Pogo sa bansa. Kaya't paalala ng PAGCOR na sakaling makatanggap ng ganitong text message, i-report agad sa kanilang tanggapan o sa otoridad. Tuloy na ang pagdedeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency bukas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na layunin nito na matugunan ang mataas na presyo ng bigas sa ilang lugar sa bansa. Sa oras na maging opisyal ang deklarasyon, agad na maglalabas ng mga stock ng bigas ang National Food Authority o NFA, kung saan ibebenta ito sa 38 pesos kada kilo. Bukod dyan, patuloy na maglalagay ng Rice for All ang pamahalaan sa mga kadiwa centers at mga pamilihan.
At dahil patuloy ang pagbaba ng bigas sa international market, maglalabas ng maximum suggested retail price ang kagawaran para sa mga imported na bigas. Babala ng DA, patuloy silang magbabantay laban sa mga rice trader na nagbebenta ng mataas na presyo ng bigas. Pangunahin dito ay maglalabas ang NFA na kanyang stocks sa mga lugar na nakakaranas nitong extraordinary increase sa presyo. Yan ay ibebenta ng NFA sa ating mga government agencies at mga local government units at sila naman ang bahalang mag-dispose through sale nitong bigas ng NFA at 38 pesos per kilo. Bukod sa pagsusumikap ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng bigas sa ilang lugar sa bansa, naging epektibo rin ang mga hakbang ng Department of Agriculture para pigilan ang pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaki ang ibinaba ng presyo ng mga gulay, gaya na lamang ng sile, bell pepper at kamatis na nasa 100 pesos na lamang ang presyo kada kilo, mula sa mahigit 300 piso. Nagsimula na ring bumaba ang presyo ng karne ng baboy. Pagitiyak pa ng DA, gumagawa na sila ng paraan para matiyak na sapat ang supply ng itlog sa bansa. Yung presyo ng ating mga gulay ay ang laki na rin ng ibinaba, lalo na itong ating mga kamatis, sili, bell pepper, na yung kamatis nag more than 300 yan 3 weeks ago, ngayon ay nasa less than 100 na lang. So yung ating karning baboy nagsisimula na ring bumaba. Sa tulong ng Capital Express program, muling makababangon ng mga hog raisers sa Ilocos Norte na apektado ng ASF. Pinalitan kasi ng provincial government ng kambing at manok ang mga namatay nilang baboy. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag para sa Balitang Pambansa. Dati po kami nag-aalaga ng baboy, kaya lang na ASF kami, kaya ito ang pamalit ng gobyerno sa amin. Balik sa pag-aalaga ng kambing si Tatay Efren matapos mamatayan ng mga baboy dahil sa African Swine Fever. Kaya naman laking pasasalamat niya sa provincial government ng Ilocos Norte sa hatid nitong tulong para sa kanila. Sa ilalim ng Capital Express, pinagsama-sama ang mga iba't ibang programa ng probinsya para sa mga apektadong hog raisers. Nasa 460 na kambing ang ibinigay habang 3,000 na free-range chicken naman ang unti-unting matatanggap ng mga benepisyaryo. Lahat ng ating kakailian ay talagang komportable at may kita para sa inyong pamilya. Rest assured, gagawin po namin lahat ng kaya po namin para sa inyo. Base sa datos ng Provincial Veterinary Office ng Lalawigan, nasa mahigit 200 na hog raisers ang apektado ng ASF habang mahigit 1,600 na baboy ang dumaan sa culling operation sa 4th quarter ng taong 2024. Samantala, bukod sa mga hog raisers, nakatanggap din ng grocery items, school supplies, agri-inputs at mga libreng gamot ang mga senior citizen, PWDs, mga estudyante at mga magsasaka sa ilalim ng Capital Express program ng Ilocos Norte. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinutugunan ng pamahalaan ang usapin sa tahas sahod sa mga manggagawang Pilipino. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga manggagawang Pinoy na may ginagawang hakbangang gobyerno upang tugunan ang usapin ukol sa dagdag aumento. Ay sa punong ekutibo, may paraan naman para magkaroon ng increase sa sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor, subalit may kailangan lang talagang resolbahin. Ilan dito ang may kinalaman sa aspetong legal, gayon din sa bahagi o aspetong pang-ekonomiya, habang dapat din pag-aralan ang iba pang implikasyon sa ilang grupo ng mga employers. Ito, partikular sa hanay ng mga maliliit na negosyante o ng mga medium, small and medium enterprises o MSMEs. Kailangan lang talagang pag-aralan sa ngayon ay sa punong ekutibo ang issue na kung saan ang dapat na i-apply sa pag-aaral ay isang balanced approach.
Pero palagay ko naman there is a way to increase that, but we have to resolve the legal issues, we have to resolve the economic issues. So it still deserves a great deal of study. Idinagdag ng Pangulo na kasama rin sa kanilang pinag-aaralan ang posibleng epekto sa inflation ng sinusulong na pagtataas sa pasahod. Partikular na dito, sabi ng Chief Executive, ang posibilidad na magkaroon din ng pagtataas sa consumer pricing. Pinag-aaralan din namin kung ito ay magkakaroon ng increase sa consumer pricing. Ibig sabihin, inflationary, baka maging inflationary. Ayon sa Pangulo, kailangan kunin talaga ang panig ng bawat sektor at mula doon ay balansihin ang maaaring maging epekto sa magkabila. Walang problema, sabi ng Presidente, ang dagdag sahod sa mga nasa malalaking korporasyon gayong kayang-kayaan yan ng mga itong magbigay ng wage hike. Pero ang kailangan niyang ikonsidera ay ang kakayahan naman sa kabilang banda ng mga maliliit na employer na kapag nagtaas sa sweldo ay baka mabawasan ang kanilang mga trabahador. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Naglunsad ng forum ang ahensya ng pamahalaan na nagtatalakay sa Business Ready o Be Ready na magbibigay solusyon sa mga problema ng negosyo sa bansa. May Balitang Pambansa si Christian Bascones ng PTV Live. Christian? Princess, bilang bahagi ng mga programa ng Pangulong o ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya ng bansa at maparami pang na mga namumuhunan dito, ang ARTA kasama ang World Bank ay nagsagawa ng isang forum na nagtatalakay sa tinatawag na Be Ready or Business Ready na layong magbigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Nagsagawa ang ARTA kasama ang World Bank ng isang forum ngayong araw. This is a call to action. Ito ang sinabi ng direktor ng Global Indicators Group ng World Bank Group, si Mr. Norman Loaiza, para mas maging maayos ang ease of doing business sa bansa. Sa datos na inilabas ng World Bank, malaki ang labor capability ng bansa. Ngunit hindi sapat ang bilang ng mga employment opportunities sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga namumuhunan. Pero matutugunan na ito sa pamamagitan ng partnership ng Anti-Red Tape Authority at World Bank Group kasabay ng paglungsad ng Be Ready or Business Ready, isang analytical framework. Ang focus ito ay ang 10 mahalagang aspeto para mapaangat ang sektor ng negosyo sa bansa. Ayon kay Dr. Dandan Chen, Operations Manager for the Philippines, Malaysia and Brunei ng World Bank Group, nangangailangan ng 12 milyong karagdagang trabaho sa bansa upang matugunan ang pangangailangan ng labor sector at mabawasan ang poverty rate ng Pilipinas. Kabilang sa mga pinag-aaralan dito ang business entry o pag-ihimok ng mga investors, location, utility services, labor, financial services, international trade, taxation, dispute resolutions, competition at innovation. Pinagmalaki naman ni Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto V. Perez na naging malaking tulong ang mga programa sa ilalim ng Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 kung saan lalo pang pinadali ang panghikayat ng mga business investors sa bansa at pinaggaan at pinabilis ang pagkuha ng mga requirements ng mga negosyo. Dagdag pa ni Secretary Perez, mas maging matatag ang ekonomiya ng bansa kung magtutulungan ang pribadong sektor at ang pamahalaan upang gawing business-friendly ang bansa at maghikayat pa ng mga foreign investors na mamumuhunan sa Pilipinas. Samantala, inaasahan naman ng World Bank na mananatiling pa rin at ikalawa sa second fastest growing economy sa buong Southeast Asia ang bansa hanggang sa taong 2026. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Maraming salamat Christian Bascones ng PTV. Samantala, lumagda naman sa isang kasunduan ng Bureau of Immigration at Philippine Economic Zone Authority o PEZA para mapapatatag ang proseso ng pagbibigay ng PEZA visa sa mga dayuhang manggagawa sa ecozones. Dito tiniyak ng dalawang ahensya na ang pagpapalitan ng datos ay alinsunod sa umiiral na batas, partikular na ang Data Privacy Act.
Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, makatutulong ang kasunduan para mapabilis ang visa processing ng mga dayuhan nang hindi isinasakripisyo ang seguridad ng mga impormasyon. Samantala, sinabi naman ni PEZA Director General Tereso Pangan na makikinabang ang mga foreign investor at manggagawa sa mas episyenteng proseso ng dokumentasyon. Pinasinayaan na ng pamahalaan ang bagong Taguig City Integrated Terminal Exchange. Sa nasabing proyekto, inaasahan ng gobyerno ang mas mabilis na biyahe para sa mga pasaherong luluwas at papasok ng Metro Manila. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Bernard. Alan, isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ng Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCTEX. Sinaksan ito ni na Transportation Secretary Jaime Bautista, Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala at Taguig City Mayor Lani Cayetano at iba pang opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor. Ang TCTEX na matatagpuan sa Arca South Taguig ay naasang makakatulong sa mas pinabuting transportation connectivity sa Metro Manila. Kapag natapos ang proyekto sa first quarter ng 2027, inaasang makapagserbisyo ito sa mahigit 160,000 na motorista araw-araw. May kinabang ang mga pasahero papuntang Batangas, Laguna, iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga terminal na nag-uugnay sa Visayas at Mindanao. Ang pasilidad ay magkakaroon ng centralized ticketing area, passenger concierge at pedestrian walkway na konektado naman sa FPI station ng North-South Commuter Railway at sa Metro Manila Subway. Nilagdaan naman ang right-of-way usage agreement para sa Southeast Metro Manila Expressway. Mas may kabuuan itong haba na 32.7 kilometers na magpapabilis naman ang biyahe mula Bikutan na Taguig City hanggang Batasan, Quezon City. Samantala, nilagdaan din ang Convergence and Interface Coordination Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Public Works and Highways at Department of Transportation. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Naniniwala ang Department of Tourism na lalakas pa ang turismo sa Central Visayas dahil sa bagong gawang parallel runway ng Mactan Cebu International Airport. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, tagumpay ito sa turismo ng Pilipinas dahil tiyak na tataas ang bilang ng mga pasaherong dadagsa sa Visayas. Dahil sa nasabing runway, magiging madali na sa mga pasahero ang pagbiyahe sa Visayas at Mindanao. Noong 2024, nasa 11.73 milyong pasahero ang dumating sa Mactan Cebu International Airport. Kinilala rin ang paliparan bilang Asia's best airport sa ilalim ng 5 million passengers category. Mahigit 1,000 housing units ipatatayo ng pamahalaan para sa mga informal settlers sa Iligan City. May balitang pambansa si Sharif Timar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Selyado na ang inamendiyahang kasunduan ng lokal na pamahalaan ng Iligan City, Department of Social Welfare and Development at National Housing Authority Region 10 para sa itatayong pabahay sa mga informal settler. Aabot sa mahigit 1,000 housing units ang ipatatayo sa iba't ibang resettlement areas sa lungsod. Ako ay natabang ka na to sa atong mga katawhan sa Iligan na walang hibalay, and we will not stop from here. No, ato yung target sa Iligan, ma-plaster din nato ang ato mga informal settlers na finally, kung qualified sila, matagaan nila sa nagpanimalay din sa Iligan. Una nang naglaan ang DSWD ng 242 milyong pisong pondo sa pamamagitan ng Core Shelter Assistance Program upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa lungsod. Sa kasalukuyan, 166 na milyong piso na lang ang natitira sa pondo matapos maitayo ang maraming pabahay kabilang na ang mga biktima ng bagyong Sendong noong 2011. Ang ating mandato for this particular area in Northern Mindanao, ma-realize for those who are vulnerable and disadvantaged sector, mahatag ang ilang bakatang katulog, which is isa ang ilang pabahay. Katungod nilang makabalay.
Ang mga ganitong hakbang ay patunay lamang na patuloy ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng ligtas at maayos na tirahan ang mga Pilipino. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Malaki pa rin ang posibilidad ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahit nanatili ito ngayon sa alert level. Sa huling monitoring ng PHIVOLCS, nakapagtala ang bulkan ng pagbuga ng 5 pagbuga ng abo na tumagal ng 4 na minuto. Nakapagtala naman ng 16 na pagyanig, kasama na ang 5 volcanic tremors. Nagbuga ang bulkan ng higit sa 4,000 na tonelada ng abo noong February 2 na may taas na 400 meters patungong Hilagang Kanluran. Naobserbahan din ng PHIVOLCS ang patuloy na pamaga sa bulkan na indikasyon ng paggalaw ng magma sa ibabang bahagi nito. Umabot na sa 9 na milyong balota ang naiimprenta ng National Printing Office para sa 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, katumbas ito ng 13.12% ng 72,107,000 na mga balota na dapat nilang maimprenta. Napabilis naman ang pag-iimprenta ng balota dahil mula noong printing ng January 26, lumalagpas sa 1.5 milyon na balota kada araw ang natatapos na NPO. Bukod sa 6 na printers ang ginagamit, 24/7 din ang ginagawa nilang pag-iimprenta. Pero giit ni Garcia, kahit mabilis ang printing, magiging mabusisi pa rin ang manual verification, kaya mag-ahabol pa rin sila na matapos lahat ng balota sa January 14. Inatasan na rin ng COMELEC ang mga provincial election officers na makipag-ugnayan sa PNP para sa posibleng pagtatalaga ng mga pulis na magsisilbing miyembro ng Electoral Board kung kinakailangan. Si Clint Eastvan Dotanes ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa iba't ibang kawani ng gobyerno para masigurong matiwasay ang May 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres, malaki ang ginagampanan ng bawat isa para sa mapayapa at ligtas na halalan. We cannot do this alone. Kailangan namin kayo. In fact, ang COMELEC, wala kami talagang empleyado. That's why we have our electoral boards na galing pa sa DepEd para magpa-election. But as we say, let's continue to plan. Let's continue to prepare. Kasi sabi nga nila, failure to prepare, we are preparing to fail. Inatasan na rin ng komisyon ang mga provincial election officers na makipag-ugnayan sa PNP para sa posibleng pagtatalaga ng mga pulis na magsisilbing miyembro ng Electoral Board kung kinakailangan. Siniguro naman ng Police Regional Office Cordillera na mabibigyan ng karagdagang suporta ang mga lugar na kabilang sa orange at yellow categories. Sa ngayon ay 3 bayan sa rehiyon ang kabilang sa orange category habang 7 naman ang nasa yellow category. Karamihan sa mga lugar na ito ay nasa Abra, kaya naman nagdagdag na ang Cordillera Police ng kanilang puwersa sa lalawigan. Hopefully, yung naidagdag natin is tumama sa kailangan na security deployment. But hindi pa natin alam yan hanggat lumalapit yung election. Mas focus na bantayan natin yung Bangged, yung Pilar sa Kabukay. Alam natin may mga incidents yan, election-related incidents, plus intense political rivalry. Umaasa naman ang PNP na walang mga lugar sa rehiyon na mapapabilang sa red category. Mula sa PIA Cordillera, Clint Eastvan Dotanes, Balitang Pambansa. Inaasahang hindi bababa sa 40 social media personalities ang haharap sa unang public hearing ng House Tri-Committee bukas ukol sa issue ng fake news at disinformation sa bansa. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na siyang mangunguna sa pagdinig, ipinatawag din nila ang mga kinatawan ng malalaking social media platforms sa bansa tulad ng Facebook at TikTok. Gayon din ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Giit ni Fernandez, may karapatan ng bawat Pilipino sa katotohanan kaya't dapat maprotektahan ng publiko laban sa maling impormasyon na nagdudulot aniya ng takot at pagkakawatak-watak ng bansa. Hindi aniya hahayaang magamit ang social media para linlangin ang ating mga kababayan, lalo na't malapit ng mag-eleksyon.
Bukas, inaasang tututukan din ng mga mamabatas ang pagpapalakas sa mga patakaran para magkaroon ng pananagutan at maparusahan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ila-livestream online ng Kamara ang pagdinig para mapanood ng mga Pilipino. Nagpasalamat ang mga magsasaka at mga mayngisda sa lokal na pamahalaan ng Vigan City, Ilocos Sur dahil sa ibinigay sa kanilang mga farm input at mga traktora. Si Joya Kimoyog ng PIA Ilocos Sur sa Balitang Pambansa. Ipinagdiwang ng daan-daang magsasaka at mangingisda sa Vigan City, Ilocos Sur ang Agriculture Day kamakailan bilang bahagi ng taunang Vigan City Fiesta at Longganisa Festival. Dito ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Vigan ang 2 bagong wing van, 1 tractor at higit 1,000 sako ng fertilizer at fish feed. May natanggap din ang mga magsasaka na knapsack sprayer. Ayon kay Vigan City Mayor Jose Singson Jr., ito ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang bigyang pugay ang dedikasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa pagpapanatili ng food security sa syudad. Kung ati farmers, pero mabigan na mo, pagsisid na yun, 2 klase na niya po. Wing van, na 10-wheeler, 6-wheeler. Kumatang na ito may nagte-accessories ng masapol, so napardas to na mo dati pinagkaraw, nagiti produkto tayo, kaya nagiti farm inputs tayo. Laking pasasalamat ni Hector Fernando, Farmers President ng Barangay Mindoro, sa mga tulong na kanilang natanggap. Ay dakil nga yaman mo yan, di dagiti machineries kan dagiti ganagan nga inintid na kanyami ma'am, dakil nga tulong kanyami manalo. Di machineries di pagpupatangan ma'am, nadardar sila ti pinagtrabaho tapos ganagan dakil nga patag kanyami tanangin ti ganagan ma'am, dakil nga banag nga pakalagaan namin manalo. Maliban sa pamimigay ng iba't ibang assistance, ay isinagawa rin ng city government ang Agri-Float Parade Competition kung saan 23 barangay ang naglaban-laban para rito. Nasungkit ng Barangay Rugsuana ng unang pwesto, samantalang pangalawa naman ang Barangay San Julian Norte at pangatlo ang Barangay Purok Adakel. Mula sa PIA Ilocos Sur, Joy Kimuyog para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagsigla ng cruise tourism ng isla ng Boracay. Sa katunayan, umabot na sa 6 ang cruise ship arrivals nitong unang quarter ng 2025. Ayon kay Niven Makirang, OIC ng Port Cruise Ship Operations sa Aklan, dumaong ang MS Europa sa isla kahapon. Mas marami pa ani ang cruise ship ang inaasahang darating ngayong buwan. Nakatakdang bumalik ang Norwegian Sky sa February 17, habang sa February 20 naman inaasahan ang pagdating ng Nordam na may tinatayang 1,900 na pasahero at 900 na crew. Susundan ito ng Riviera sa February 23 at Crystal Symphony sa February 26. Nitong Enero lamang 5 cruise ship arrivals ang naitala. 17 cruise ship ang nakatakdang bumisita sa Boracay Island ngayong 2025 na inaasahang makatutulong sa turismo ng Aklan. Mas masiglang turismo naman ang inaasahan ng Dagupan City sa itatayong One Bunuan Tourism Pavilion. Bukod sa makasaysayan, maglalagay rin ang LGU ng sports activities sa lugar. Si Sara Kayabyab na Radyo Pilipinas, Dagupan, para sa Balitang Pambansa. Sa napipintong pagsasara ng 6 na dekadang dump site na yan sa Dagupan City ay ang pag-usbong naman ng bagong tourism zone sa lungsod. Dito kasi pinaplano ng lokal na pamahalaan na itayo ang One Bunuan Tourism Pavilion kung saan gagawing sentro ng turismo ang Tondaligan Ferdinand Beach. Gusto nating gawin tourism destination ang Tondaligan Beach. And this Tondaligan Beach is named after the father of our President, PBBM. Tiwala naman ng Department of Public Works and Highways na malaking tulong ang proyekto sa pagpapasigla ng turismo at ekonomiya ng lungsod. Hindi lang kasi itinuturing na historical beach ang lugar, kundi magsisilbi ring pasyalan at para sa sports activities tulad ng surfing, skateboarding at jet ski. Ang groundbreaking ng construction ng One Bunuan Tourism Pavilion na magbibigay ng maraming oportunidad not only in the field of tourism, pati na rin sa kabuhayan at ekonomiya ng Dagupan City.
Matatandang ipinagdiwang pa ng Dagupan City ang anibersaryo ng paglanding ni General Douglas MacArthur sa baybayin ng Tondaligan Blue Beach noong January 9 matapos na kumpirmahin ng isang archivist sa Amerika. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Cayabyab para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman po sa Bagong Pilipinas ngayon ang mainit na talakayan kasama si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Ilalatag niya rin ang iba't ibang programa at proyekto ng ahensya. Susunod na po yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.